mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilan buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour, tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Sir, magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami para sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong suporta. So, thank you very much, Kuya Dante. So, ulitin ko lang po ha. Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Inuulit ko po ha. Pag may 13, automatic, hindi ko kailang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito. Sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na, mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng malay-maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw, mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, dito sa latest na statement ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta na kung saan ay nag-uusap nga po sila kung ano yung gagawin nila bukas no, kasi bukas na po finally mga kababayan yung Senate Blue Ribbon investigation ng flood control corruption no. Sa wakas at after how many months ay muling mabuksan muli itong investigation na ito at may patawag yung mga personalidad na mga witnesses di umano'y nag-deliver ng mga mali-malitang pera, pati yung mga taga-Department of Justice, taga-Department of Budget and Management, no, mga opisyalis ng DPWH ay pinapatawag mga kababayan. Pati na rin si dating House Speaker Martin Romualdez ay pinatawag na rin dito mga kababayan no, bukas. So hopefully ay sisipot itong si dating House Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee and once and for all masagot niya yung mga allegation laban sa kanya no, kung gusto niyang linisin yung kanyang pangalan. So ito yung perfect time for him to defend himself no, at i-deny kung wala siyang kinalaman, i-deny niya itong mga paratang sa kanya kasi ang dami na pong allege sa kanya no, pati si Saldico ay nagsalita na laban sa kanya mga kababayan. At ito ngayon ang pasabog ni former or ni Senate President Cayetano na talagang ginagawa nila lahat mga kababayan no, para pagtakpan, para hindi matuloy itong Senate Blue Ribbon investigation bukas ng flood control. Kaya grabe garapalan na ito mga kababayan no. Siguro grabe yung matinding pressure ngayon ng mga senador natin no. Itong sa majority pati na rin sa minority talagang nag-iingay sila mga kababayan, pati itong mga tulfo talagang all out na dito no sa paghahamon kay Senate President Alan Peter Cayetano na duwag daw kapag hindi ito sisipot ngayong hapon sa kailang sesyon mga kababayan. At alam naman po natin at mautak itong si Senate President Cayetano, bakit siya dadalo sa sesyon para agawin nila agad yung committee. So kapag naagaw nila yung committee nga bukas yung Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan ng flood control no. Kaya nga po ginagamit nila ngayon yung ginawa nila noon no, nung pag-walk out nila. So talagang masabi natin na kung matalino man yung matching ay nauutakan din. So ito yung ginagawa ngayon ng majority senators mga kabayan na wag munang dumalo dito sa sesyon kaya anytime. Alam naman po ng minority no yung gagawin nila kasi inamin na po yan ni Tulfo, ni Rapi Tulfo na alam nila yung mga moves na gagawin nila mga kababayan kung sakaling matuloy yung sesyon. Kaya on the spot agad yan mag-motion no or mag-declare na i-vacant yung Senate presidency at yung mga komitiba mga kababayan no. At hindi natin alam kung dito sa natitirang majority kung may mag-traidor, pero sinabi naman nila na kung may traidor dito sa grupo nila ngayon sa majority ay mas masahol pa sa hudas mga kababayan no. Si Senator Marcoleta yung nagsalita niyan, pati si Senator Camille Villar no, knowing doon sa ginawa nga pong ni Senator Bato de la Rosa na talagang napasugo doon yung NBI no doon sa Senado nung time na yun. Kaya itong minority ngayon mga kababayan, hindi ko alam kung ano yung gagawin kaya nila bukas no. Malamang ay gagawa ng eksena ito doon sa Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan. At kung may mapapangalanan bang kakasama dito ngayon sa minority senators na involved dito sa nabigyan ng maleta no, abangan po natin yan bukas mga kababayan sa hearing no, kung ano pa yung mga isiwalat ng mga 18 Marines no mga kababayan doon sa kailang pag-deliver di umano ng mga pera. So talagang nagmi-meeting ngayon no, or baka hindi na po mapalagay yung mga minority senators ngayon kasi talagang hindi na po papasok dito sa session ngayong hapon yung majority no, kasi sabi nga ni SP Alan ay lahat gagawin talaga nila para hindi lang matuloy itong investigation bukas ng flood control mga kababayan. Kaya good job no, salute dito sa majority senators natin na yung tanging hiling lang naman talaga nila or yung tanging pakay nila ay maituloy itong flood control corruption no, na for how many months ay pinagtatakpan lang nila nung sila pa yung nasa liderato no, kasi hindi po sila gumalaw, hindi po pinatawag ni Lacson, bagkus gumagawa-gawa siya ng partial report no. Para saan yung partial report niya dito sa flood control investigation na may mga lumalabas na mga pangalan ng mga witnesses no, continuous yung development ng kaso no, yung investigation, pero
pero tinigil niya na mga kababayan. So doon pa lang red flag na po yun, no, para kay Senator Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi kung hindi po siya bias, no, or kung wala po siyang pinagtatakpan, ay kung gusto talaga niyang lumabas yung buong katotohanan, ay dapat ipatawag niya ora-orada, no, yung mga sundalo na nag-deliver ng mga pera mga kababayan. So sila yung witness na involved dito, yung mga taong ito nakatanggap ng mga mali-maleta. So bakit hindi niya pinatawag? So talagang hindi yung accountability talaga at hindi yung buong katotohanan yung pakay nila mga kababayan, no? As simple as that, at very clear po sa ating observation bilang ordinaryong Pilipino na nakikinig ng mga balita at nakiramdam, no, kung ano po yung mga nangyayari dito sa ating bansa, at talagang hindi po biro yung mga nawawalang pera ng kabanang bayan mga kababayan. Trilyones po ito, pera nating lahat ito, at dapat tayo ay magagalit, no, dito sa mga kawatan na ito. At itong mga kabilang bakod na patay Malaysia, no, mga kababayan, yung mga dilawan na akala natin ay mga anti-corruption champions, yung mga ibang paring Katoliko na sinasabi natin o nagsasabi nila na anti-corruption sila, pero saan sila mga kababayan dito? Hindi po nila tinutuligsa itong mga pinangalanan na ng mga involved dito sa flood control corruption, lalo na dito sa mga congressman mga kababayan na nag-i-insert ng mga bilyon-bilyon, na naglagay ng mga proyekto ng mga ghost project pala, pero hindi nila binabatikos kagaya ng pagbatikos nila dito kay VP Sara Duterte mga kababayan. So yung tanging target lang ng mga taong ito, yung mga ipokritong ito, ay si VP Sara Duterte lang mga kababayan, no? Yung impeachment lang at yung sinasabi nilang confidential funds. So dito lang nakatutok, at ito lang talaga yung target ng mga taong ipokritong ito, no? Ito mga dilawan at mga paring Katoliko na anti-Duterte lang mga kababayan. Pero itong mga big time na mga kawatan, itong sa flood control, ay tahimik po sila mga kababayan, no? Although sabi nila na panagutin lahat ng sangkot dapat managot, pero hindi po nila specific na tinutiligsa yung mga taong ito, no? Kagaya o hindi kagaya dito sa ginagawa nila kay VP Sara Duterte at sa mga Duterte mga kababayan. So makikita po ninyo yung mga kaipokrituhan ng mga taong ito, at tayo naman ay panalangin natin or dalangin natin na talagang lahat ng sangkot dapat managot, lahat ng mga nagnakaw dapat managot mga kababayan, hindi isa lang. At itong ginagawa nila ngayon, yung pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada at yung pagkakaso pa nila ng iba pang mga senador dito sa majority ngayon, ay dapat lahat, pati yung mga congressman na mga involved dito, ang dami ng mga pinangalanan, no, na mga congressman na involved dito sa mga insertion, may mga ghost projects, mga kumikita dahil sa kickback. Pero yung ombudsman ay hindi naman kinakasuhan, no? Hindi kasing bilis doon sa ginagawa nila ngayon sa pag-aresto at pagkaso sa mga majority senators ngayon dito mga kababayan. So bakit ganun? Dapat pantay-pantay, no? Kung gaano kabilis makasuhan ng mga senador, dapat ganun din yung mga congressman mga kababayan, no? So talagang nanawagan lang tayo dito sa ombudsman na dapat fair po sila, at kasuhan na yung mga congressman din, hindi lang puro senator na nasa majority mga kababayan, no? So nasaan na yung mga sinasabi nila na naka-phrase na yung assets ng mga congressman mga kababayan? Bakit hanggang ngayon ay wala pang balita, no? Kung kinasuhan na o kaya aarestuhin na, bakit walang balita dito mga kababayan ng ombudsman? Bakit walang press briefing, no, na may aarestuhin na congressman? So bakit hanggang pag-freeze lang ng mga assets, no, yung ginawa nila mga kababayan, hindi yung pag-aresto? Yun po yung ating talagang hinihiling, no, na arestuhin yung mga congressman na involved din dito sa malawakang corruption ng flood control mga kababayan, para fair, no? Lahat sila ay nagnakaw, dapat sila lahat makulong, no? Hindi lang po yung mga senator. So bukas abangan po natin at idalangin natin na mag-prosper pa itong ginagawang investigation ngayon, no, ng Blue Ribbon, at itong majority senators ngayon ay suportahan po natin, kasi yung pakay lang po nila talaga ay lumabas yung buong katotohanan mga kababayan, na pilit po nilang pinagtatakpan. At wag po tayong maniwala, no, dito sa mga tirada, paninira at propaganda ng mga minority senators, kasi talagang kaliwat kanan yung kanilang mga media interview, talagang sinisiraan nila dito yung majority senators mga kababayan, no? So talagang manalig lang po tayo at maniwala dito sa majority senators mga kababayan, na yung ginagawa nilang pag-walk out ay hindi dahil ayaw nilang magtrabaho, ayaw nilang baliwalain, no, yung mandato na binigay ng taong bayan sa kanila. Bagkos ay iniiwasan lang nila itong gagawin ng minority senators mga kababayan, na agawin yung mga komitiba, at hindi na matuloy nga itong investigation ng flood control. Kaya wag tayong kukurap bukas mga kababayan dito sa muling pagbubukas ng flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. So ano po masabi niyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.